Mindoro trip na nga ay nagwakas. At ito kami, pabalik na ng Batangas. Pero bago ko simulan ng kwentong ito, hayaan niyo muna na magpakilala ako. Ako nga pala si Mr. Isang hamak na gwapo sa mata lang ng asawa ko. Huwag ka na magpakit dyan, simulan mo na ang kwento. Ari na nga, napakamainipin mo naman kung hindi niyo natatanong kung bakit ako umuwi na Mindoro. Kasi ako, taga rito talaga ako. At ang aking napangasawa ay taga Batangas. Lipa, Batangas. Kaya ayun, sa tuwing uuwi ako ng Pinas, laging plano namin ay umuwi dito sa Mindoro. Para makapagbakasyon mo naman. Ulol ka na naman. Ayun, magsasakay ulit kami ng sasakyan. At gaya sa port ng Batangas, same lang naman yung proseso dito. Ang hindi ko na lang napansin kung magkano ang presyo sa Montenegro. Kaya hindi ko na dinetalye kasi nabanggit ko na. Ito nga pala yung barko namin. Meron din dito isang kuya na nagpapakyut. At bahala na kayo kung sino mas cute sa kanila. Sobrang enjoy talaga yung Mindoro. Bukod sa marami ng pagkain, talagang napakasaya. Sobrang worth it talaga umuwi dito. Kasi iba talaga yung celebration ng fiesta sa amin. At kung ikaw na nanonood, for sure may enjoy mo din. Bigyan ko na lang kayo ng konting clip. Bakit naman kayo napasali sa ating patimpalak? Naubusan po kami ng gasol kanina. Ay, para malungkot na rin ating gasol. Para sobra. 11 months, siyam lang yun. Yan, ganyang kasaya dun sa fiesta sa amin. Kasi lahat ng pinsan, tiyuhin ay game na game pa rin. Kaya masaya talaga pag nagkakasabay-sabay ang uwi. At ayun nga, nakakit na kami dito sa barko. At medyo presko, kaya dito na lang kami pumesto sa labas. Nakakatuwa lang kasi kahit 7-Eleven ay meron dito. Dito nga pala kami sakay sa Santa Alberta, Montenegro. Sa tinagal-tagal ko na ay hindi ko malaman kung anong ibig sabihin nitong fall in line. Pero habang nakapila ako, ay may isang kuya na takantaka dahil may camera. Pero kung babiyahe kitang barko sa loob na 1.5 oras, may inip ka talaga, pero kung makikita mo yung view dito sa taas ay talagang may enjoy mo na lang. Grabe ang nature talaga, sobrang napakaganda. At kung makikita nyo, ang lahat ng pasahero ay tutulog na lang. Si yung madadama ang fresh na hangin, tapos sasabayan pa na magandang tanawin. Sinong hindi mag-enjoy sa ganitong view? Ito pala yung rooftop ng barko. Magandang sumakay dito sa gabi, kaso kapag tanghali medyo mararamdaman mo yung init. Pero kung susubukan mo umakyat dito sa taas ay talagang marerelax. Alam mo yung tanawin parang drenowing, ganun yung pakiramdam. Papapogi ka na naman. Kung naiinis kayo sa buhok ko, ako rin. Hayaan nyo pagdating ko ng Batangas, yung mga kinaiinisan ay mababawas. Mabawasan yun, rhyme ka na naman. Ito nga pala ang pinakamagandang view dito sa taas. Ang statue ni Mama Mary na nakalokate dito sa Monte Maria, Batangas. At hindi na nga nagtagal ay nakarating na kami. Sa isang sandali ay hello Lipa, Batangas na naman. Napaka-oy mo. Pagdating doon, alam ko gala-gala na ulit. Kahit saan pumunta ay pagkain ng bitbit. Kasi ang masarap dito sa Lipa, Batangas. Hindi ka mamumroblema sa bilihan, pasyalan, at kahit ano pa man. Dito ko na nga pala tatapusin ang kwentong ito. At salamat ulit sa panonood. Naman makalambing ng isang follow sa page ko. Kita-kita ulit tayo sa susunod na kabanata. Sa paggawa ng video ay huwag kayong magsawa. Hanggang sa muli mga hodl up. See you! Shoo!